Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago at saka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw, bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So, mayroon tayo ditong LG party box, ano? At ang complaint nito ay kapag pinapatunog mo na siya via Bluetooth, ay akala mo mayroong nagra-rapid fire sa loob. Mabilis, putok-putok, prrrr, maganon. At yung kanyang USB ay ayaw na gumana, ayaw na mag-play kapag sinasaksakan mo, no? Okay, tapos yung ibang mga Twitter dito, yung isang Twitter wala na, punit na. Yung dito sa kabila ay maayos pa. Ano pa ba ibang complaint nito? Maluwag na daw, pero sinubok natin, maayos naman, so walang problema siguro doon sa kanilang microphone plug yung problema. So ngayon, dahil nga yung content natin ay 99% raw, so hindi tayo nag-i-edit, ano, kayong ipapakita muna natin dito sa inyo kung ano yung possible cause ng nung parang nagra-rapid na tunog sa ilalim. Okay, so tiningnan natin to lahat. Ito yung front panel, ano. So binuksan talaga natin to para makita natin kung wala bang korosyon sa harap tsaka sa likod. So malinis pati dito sa volume panel, ayan, malinis din, so walang problema. Pagdating naman dito sa power supply, although meron tayong nakikitang mga kunting korosyon, ayan, mga latak, ayan, tapos ito dito may mga latak yang konti, pero hindi yun yung ayan pa yung, hindi ito yung dahilan ng problema. Okay, so chinik lang natin dito, naman wala din, okay din. So pagdating natin dito sa pinaka mainboard nya, dito natin nakikita yung posibleng dahilan nung ganung tunog. Ayan, so kung titingnan mo lang siya ng ganyan, parang wala, okay, parang walang problema. Pero pag sinipat mo talaga ng maigi, ayan, dito tayo, ayan siya, ayan, ayan, mga latak yan, so ibig sabihin pwedeng nabasa ng tubig. Saka dito banda yan, itong chips na to medyo umitim siya ng konti, ayan. Tapos kapag pumunta ka dito, ayan, ito makikita mo talaga, yung latak ko pabilog, yung tama nung yung tama nung likido dito, ayan. So lapit natin konti, ayan. So kung titingnan natin itong MOSFET na to, itong MOSFET na 5 ang paa, so dalawa dito, tatlo sa likod, so parang wala lang, parang wala lang. Pero kung sisipatin mo talaga, titingnan mo ng maigi, tapos kapag inilawan mo yung paa nito sa gitna, ay wala, halos hindi mo na makita dahil itim na siya. Okay, tingnan nyo ng maigi, kita nyo naman yung latak, di ba? So malamang ito yung dahilan kung bakit yung niya, yung sound, yung voltahe niya, ito yung palagay ko, ito yung nagsusupply ng nagsusupply sa Bluetooth board, tapos doon sa kanyang USB. So DC-DC converter, hindi ko lang tiningnan kung anong type ng DC-DC, boost or buck converter ba siya. Okay, so susubukan nating linisin to lahat, lilinisin natin. At sa susunod ng mga video natin ay ipapakita natin, ipaparinig natin kung ito nga lang ba yung dahilan nitong problema, itong mga korosyon lang ba na to. So sa palagay ko ito lang naman, yan. So linisin natin ng maigi ito, tatanggalin natin yung korosyon at isusubok natin. Yan. So matagal na tong unit na to, sabi ng may-ari mga 9 years na rin, kaya tinanggal din natin itong chips na to, nilagyan natin ng bagong silicone grease dahil tuyo na yung grasa niya. Ayan. So ginamit nga pala na chips nito, para sa mga hindi nakakaalam, yung Class D amplifier nito ay gumagamit ng TES 5612LA.
Okay, ayan. So dito sa likod naman, kung tiningnan natin ng maigi, wala. Malinis na malinis siya. Dito lang kasi ito yung nasa top eh. Ito. So nasa ilalim yan, ito yung pinakatakip niya. Okay, ito yung pinakatakip niya. So pwedeng yung mga kamay na gumagamit, basa, tumutulo, pumapasok yung tubig dito. Ayan, sa mga butas-butas. Kaya pwede rin sa dagat. Kasi mga ganito, dinadalan na sa dagat, ginagamit, pwedeng yun din yung dahilan. Okay, so ito na lang muna ngayong araw na to. Tapos abangan nyo yung part 2. At sabi ko nga, doon natin ipapakita sa inyo kung uubra yung gagawin natin. So hanggang dito na lang muna. So maraming salamat. God bless at bye-bye.